Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Itong tungkol sa posibilidad na talagang, hindi posibilidad, talagang gagawin talaga yan ng kampo ng mga Duterte. No? Gagawin talaga yan ng kampo ng mga Duterte. Yung mga DDS, matagal na nilang panawagan yan na patalsikin na ang si PBBM at ipalit na si Sara Duterte. Matagal na nilang yan. Objective yan. Yan talaga ang gusto nilang mangyari. Yan ang gusto nilang mangyari. Mapatalsik si PBBM. Una, kung kaya ma-impeach. Kung una mag-resign. Mag-resign na si PBBM. Kung hindi naman kaya, i-impeach yan. Kung hindi naman kaya i-impeach, people power. Kung hindi naman kaya people power, mutiny, pag-aalsa ng mga military, kudeta, o kaya kombinasyon ng people power at mga pag-aalsa. O yan yung mga nila. Kaya lang sa ngayon, ang problema nila, hindi sila nakakakuha ng issue laban kay PBBM. Sa issue ng korupsyon, diyan, si PBBM pa nga ang nananawagan ng anti-corruption. Siya pa nga ang nanguna diyan. Pero walang direktang mga ebidensya, testigo laban kay PBBM. O ngayon, lumitaw itong si Saldico, bumaliktad. Sigurado nasa kampo na ito ng Duterte. O ngayon, kung nasa kampo na ito ng Duterte, lalong lalakas ngayon ang loob ng mga pwersa ng Duterte na patalsikin si PBBM at iluklok si Sara. Ipalit si Sara kasi si Sara yung constitutional successor. Vice President yan. Kaya kung ayaw na ng tao kay PBBM, si Sara ang ipapalit. Pero sa tingin natin, ang mga grupo na pro-Duterte, yun ang ipapanawagan nila. Kaya lang ang tanong, tatanggapin ba yan ng taong bayan? Kung talagang si PBBM ay malagay na sa alanganin, talagang matibay na ang mga ebidensya sa kanya, at hindi na kayang i-hold na siya pa yung maging presidente, kailangan ang taong bayan wag ding madadala doon sa panawagan na pumalit na si Sara. Kasi si Sara Duterte, kapag yan ang pumalit kay PBBM, pareho, mas malala yan. Unang-una, yung mga lumilitaw ngayon ng mga pangalan na involved sa anomalya, si Saldico, si Chis Escudero, si Joel Villanueva, si Jingo Estrada, yung mga yan, makakalusot na yan. Hindi na yan. Si Saldico na siya ngayon ang parang whistleblower laban kila Marcos at kila natural pag nakaupo na si Sara, malaki ang tatanawin niya ng utang loob kay Saldico. Di sige. Wag nang ituloy ang mga kaso diyan. Sila Chis Escudero naman, sila Villanueva, saka sila Jingo Estrada, ngayon pa lang nananawagan na ang KOJC, yung GIL ni Villanueva, suportahan yung rally sa November 16 to 18. Siyempre, pailalim yan. Sila Chis Escudero, sinusuportahan niyang mga rally na yan. Sila Jinggoy. Bakit nila sinusuportahan yan? Pailalim, nag-iisip yan. Pag napalitan si Marcos at si Sara na ang presidente, safe na sila. Safe na sila. At sino na ngayon ang mamamayagpag sa gobyerno? Yan, sila Marcoleta na, sila Cayetano. Yan ang mangyayari. Gusto ba ng taong bayan sa ganyan? Marami sa taong bayan ayaw niyan. Gusto ng taong bayan mapanagot ang lahat ng sangkot. Pati si Romualdez kung talagang may ebidensya. Pero, ang mas karamihan sa taong bayan, ayaw naman na patalsikin si Marcos. Kaya lang, kung talagang malantad ng masyado, ma-expose ng masyado si Marcos na may pananagutan pala ito, at ayaw na rin ng tao, sa Duterte, maging bukas ang taong bayan na baka ang mas panawagan pa, parehong mag-resign si Sara at si PBBM. Ngayon, sinong pwedeng pumalit yan? Ay kailangang pag-anuan yan. Kailangang pag-usapan yan. Baka pwedeng ang Senate President ang pumalit yan.
mahirap kasi kapag pinilit nila na si Sara, maraming kukontra diyan. Mas maraming tao ang ayaw kay Sara. Ito lang naman mga maiingay na pro Sara, syempre gusto nilang samantalahin itong mga sitwasyon na to, lalo na itong paglabas ni Saldico, sasamantalahin nila yan. Pero dapat mapigilan yan. Mapigilan yan. Kasi kung gusto nating mawakasan ang korupsyon, labanan ng korupsyon, mapanagot lahat ng sangkot, hindi naman si Sara Duterte ang magpapanagot sa mga sangkot. Puprotektahan pa nga niya ng mga sangkot. Ano lang yan? Ang kakasuhan yan, sila Marcos, sila Romualdez, pero sila Saldico, sila Chis Escudero, Joel Villanueva, Jingo Estrada, yung mga sangkot na yan, sila Diskaya, makakalibre na yan. Papalibre na yan. Kaya actually, mas maraming taong bayan ang hindi papayag, kahit pa kung talagang hindi na pwede si Marcos, hindi papayag na si Sara maupo. Lalabanan sigurado yan ng taong bayan. Kaya medyo itong darating na mga araw na aabangan natin ang mga political developments. Ang tanong, magtagumpay kaya ang mga kudita-kudita na yan? Kung nitong nakaraang mga araw, mahirap makakuha ng suporta yan, ngayon gagamitin nila mga paglalantad ni Saldico, gagamitin yan. May makukumbinsi yan, madadagdagan ang makukumbinsi nila sa military, sa PNP. Pero ang tanong, maging sapat nga kaya para mapatalsik si Marcos? Yun ang parang baka maging katulad lang yan ng mga kudita noon nila Gringo Nasan. Nakailang kudita sila laban kay Cory. Wala ring nangyari. Baka katulad din yan ang mangyari noon laban kay Gloria. Galit na ang tao kay Gloria dahil sa mga iskandalo kay Gloria. Pero hindi naman nagtagumpay yung mga pag-aalsa, mutiny. Marami yun, nakailang pagtatangka yun. Kaya pwede na magkaroon ng maging aktibo ang panawagan ng mga pag-aalsa, ng military, people power ng mga DDS, ng mga pro Duterte, pero ibang bagay, magtagumpay nga kaya, makakuha nga kaya ng malaking suporta. Pangatlo, kahit pa naman maraming mag-rally sa Iglesia ni Cristo na yan na pinanawagan na rally sa 1618, kahit pa naman maging aktibo ang mga nasa hanay ng military na pro Duterte, pero kung ang taong bayan na mas malaking mayorya ay ayaw naman, hindi rin yan magtatagumpay. Kaya, malalaman natin yan sa susunod na mga araw kung anong magiging hugis. Sigurado, yung mga grupo na nag-o-organize ng mga rally sa November 30 tulad ng nung trillion peso march sa EDSA at saka yung nag-organize ng baha sa Luneta, yung mga kabataan, yung mga aktivista, hindi naman yun susuporta sa pagpapatalsik kay Marcos para ipalit si Sara. Hindi papayag yun. Hindi papayag yun. Mga grupo na yun. Mas malaking persa yun. Ganon din ang simbahang Katoliko, hindi papayag yun. Kaya itong mga susunod na araw, aabangan talaga natin anong mangyayari. Sa ngayon, ang malinaw, dapat pauwiin si Saldico. Para dito niya sabihin ang lahat niyang nalalaman. At dapat din sagutin ng administrasyon ang mga aligasyon ni Saldico. Hindi pwedeng baliwalain. At dapat panagutin ang lahat ng sangkot. Kung dapat managot, ang dapat managot. Ngayon, kung mayroong mananawagan na patalsikin ng administrasyon ni Marcos, ipalit si Sara, labanan yan. Kasi pag pumalit si Sara Duterte, hindi naman mapapanagot ang lahat ng sangkot. Malilibre ang lahat ng ang mga sangkot. Yan ang sigurado dyan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.